mga kapatid ko sa Panginoon. No? At ang unang letter P ay ang salitang problema. Ha? Problema. Anong ibig kong sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? No? Na may problema sa buhay natin na darating na hindi natin kayang bigyan ng solusyon. Amen? Ang tao, nasasanay na gumagawa ng sariling pamamaraan. Pag dumating ang problema, gumagawa ng sariling pamaraan upang bigyang solusyon ang problemang kanyang nararanasan. Dito ipinapakita sa ating binasa sa Ebanghelyo ngayon na walang magawa sila Maria at Marta sa problemang dumating sa kanilang buhay. Anong problema? Nagkasakit si Lazaro at namatay. No? Sa atin, ang koneksyon sa buhay din natin, ganon. No? Na minsan, may mga problema tayong dumarating o nararanasan na tila ba di natin alam kung ano dapat gawin. No? Pero yung iba naman, gumagawa ng pamamaraan. Isang halimbawa dyan, yung babaeng dinudugo. No? Yung babaeng dinudugo, 12 taong dinudugo. Tama ba? 12 taon. Anong ginawa? May sarili siyang pamamaraan. Dahil sa pera niya, sa yaman niya, lahat na halos na doktor, pinuntahan, nagpapagamot. Ha? Nagpapagamot. Naubos ang kanyang ari-arian, ang kanyang kayamanan naubos, pero hindi siya gumaling. Walang solusyon. Hindi niya bigyan ng solusyon ang kanyang problema. Sa atin, marami. No? Yung iba dyan, pumupunta sa iba't ibang doktor, sa pitiller, kung ano. No? Nagpapatawas. No? Sa mga albularyo. Pero, pinakita dito na ang problema na minsan pinahintulot sa ating buhay ay walang solusyon. Ibig sabihin, bakit wala tayong kakayanan na kasi ang ating kakayanan kasi may hangganan, no? Wala tayo talagang kakayanan na mabigyan ng lunas o solusyon ang ating mga problema. Kaya yung iba, anong nangyayari? Nagpapakamatay na lang, no? Pero tandaan natin, ito ang tinuturo sa atin, pinapakita sa atin na may problema tayo na hindi natin kayang bigyan ng solusyon. Ano ibig sabihin? Huwag tayong magmamalaki. Huwag nating panghawakan ang ating mga sariling kaalaman, yung sarili nating pag-aari, na akala natin mayaman na tayo, wala nang kaubusan ng ating mga salapi, kayang-kayang pagalingin ka ng salapi mo, pero wala. Akala mo, masusolusyonan ng salapi mo ang iyong sakit o anumang karamdaman, pero wala. Wala talaga. Nabibigo ang tao. Bakit nabibigo? Ulitin ko, may hangganan ang ating mga kakayanan. May limitasyon. Amin po? So yun po ang unang ipinapakita dito, yung salitang problema. Amen? Ngayon, pangalawang ipinapakita dito, aral sa atin, salitang Panginoon. May Panginoon na kayang bigyan ng solusyon ang mga problema mo. Amen? Sa pangyayaring ito, makikita natin, magkaibigan man sila Marta at Maria, sila Maria at Lazaro, pero sa parting ito, sa pangyayaring ito, wala si Jesus, malayo sa kanila. Ha? Anong inilarawan nito? Na kapag malayo ka sa Panginoon,
wala kang magagawa sa problema mo. Ha? Pero, kung malapit ka sa Panginoon, kasama mo ang Panginoon, walang bagay na hindi kayang bibigyan ng solusyon o problema na hindi kayang bigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Nagagawa ng Panginoon ang mga bagay na imposible. No? Kaya nga, yung pangalawa, letter P, Panginoon, ibig sabihin, may Panginoon tayong kayang gumawa ng mga imposible. Amen? Anong ginawa niya? Imposible yun. Patay na, 4 na araw. Pero anong nangyari? Binuhay ang patay. Sa buhay natin, patay ka man, kaya ang buhayin ng Panginoon. Anong ipinapakita din dito? Hindi lang patay na physical, pati buhay spiritual, na yung buhay nating spiritual o yung spiritual natin na kalagayan ay patay. Walang kabuhay-buhay ang ating spiritual, kayang buhay ng ating Panginoon. No, kapag kasama natin siya, anong ibig ko sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? Ito ang laging tandaan natin. Na sa buhay nating ito, dumating man ang problema, mga pagsubok sa buhay, may Panginoon tayong kayang bigyan ng solusyon ang mga problema mo. May sakit ka man, huwag kang mag-alala. Lumapit ka sa Panginoon. Na dumating ang Panginoon sa kanilang buhay. Kasi ang Panginoon, alam niya. Bakit ba nagpapahuli ang Panginoon? Bakit ba siya late kung dumating? No? Dahil gusto niyang makita ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Yung nagsugo sa Kanya, gusto niyang maparangalan ang Diyos Ama. Sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus, maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? So ito po ang ating laging tandaan sa buhay natin, na sa ating buhay naman, laging may problema, pero hindi lahat na problema ay kaya nating bigyan ng solusyon. Pero mga bagay na hindi natin kayang bigyan ng solusyon, kanino tayo lalapit? Sa Panginoon. Amen? Kay Kristo lang. Walang ibang makapangyarihang pangalan na ibinigay ng Diyos dito sa silong ng langit, dito sa lupa, kundi ang pangalang Jesus.